Okay, good morning po. Pwede po mag-request. Dito na muna po kayo lahat sa harap. Maganda pag-uusapan natin. Sige po, lipat na po tayo sa harap. Pakilang po. Salamat po sa mga tumugon. Salamat po sa mga tumayo at pumusog. Salamat po sa mga nakarinig at gumalaw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di po tayo pong lahat ay tumayo at ating pong patungan ng kamay ang ating mga anak, mga kasama nating mga bata. Taas natin sila sa Lord. Mang Diyos, sa pangalan ng anak na sa Jesus, kami lumalapit sa iyo, Lord, sa araw na to. Tunay nga, Panginoon, ang araw na to ay araw mo. Ang araw na to ay pinagpala mo, Panginoon. Kaya salamat sa pagpapala mo, Panginoon, ang aming mga bata, Lord God, big kids, maging ang mga toddlers, Lord God, ay aming tinataas sa iyo, Lord, at ang mga teachers, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay tunay na tumimo, kamurang isip at puso ng mga batang ito. Ang mga batang ito ay talagang precious na precious sa iyo, Lord God. Tunay nga, Lord God, na ang kaluwalhatian mo ay makita. Kaya mo karunungan mo, katalinuhan, ay mata mo, makamtan, matanggap ng mga batang ito upang sa kanilang paglaki, ay tunay nga na sila ay namumuhay ayon sa iyong kalooban at may takot sa iyo, Panginoon. Salamat po, maging sa mga teachers, the Lord God. Salamat sa karunungan, katalinuhan, at sa pagtuturo. Tunay nga, Panginoon, na yung pagmamahal mo ay tunay na ibibigay nila ang pagmamahal na yon sa mga batang kanilang tinuturuan. Pagpalain mo po mga teachers, Panginoon. Gayun din, O Lord God, ang mga bata. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Tinatas po namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Marami ang nagsabi na sila hindi makakarating sapagkat sila po ay nakararanas ng hindi magandang pakiramdam sa kanilang katawan. Ang iba ay nasa banig na karamdaman. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat natanggap na po nila namin dito, lahat kami, ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, Lord God. We rebuke the spirit of infirmity sa aming buhay, Lord God, sa pangalan ng Jesus. Salamat po, Lord God. Salamat po. At ngayon, Panginoon, sa aming pagbubulay ng iyong salita, hayaan mo, Panginoon, ng kaluwalhatian mo, presensya mo at pagkilos ay aming madama, Panginoon. Ikaw ang aming makita at marinig. Narito kami, Panginoon, handang makinig, handang magpapalo, handang matuto, handang sumunod sa iyong kalooban, sa iyong pinapagawa sa amin. Kaya, Lord, tunay nga, Panginoon, na hayaan mo pang yung banal na Espiritu siyang kumilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. We rebuke the spirit of katamaran. We rebuke the spirit of pag-uusap-usap ng walang kwenta. We rebuke the spirit of pagkaantok. At higit sa lahat, sa pagkapanaginip na at sa pagtutulog. Lord, we rebuke Satan and his host. Hindi sila makaka-penetrate sapagkat ang salita mo ay tunay na makararating sa amin. Ikaw ang aming maririnig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagbalot mo ng banal mong dugo. Salamat mo sa salita mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay po, nais ko po na lahat ay kaya muna natin yung mga bata. Pumunta muna doon sa likod. Lahat po ng mga bata, papuntahin na po sa likod. Maliban po sa mga batang isip. Big kids yan, di ba? Ilang taon na yan? Ha? 10? Punta ka mo siya doon sa ano? Doon sa kay Mama Tess. Sige na, kay Mama Tess. Pakita ka naman. O, sasamahan ka ni ate. Praise God. Pamilya, pakisamahan niya doon. Pakilala mo kayo, no?
Ay na pala si Danny. Pakilala mo kay Mama Tess. Praise God. Okay po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, hinihiling ko pong bawat isa. Pipilitin ko pong 1 oras matapos natin to. Maihatid po sa ating lahat ang mensahe ng Diyos. Dahil maghapon po, hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako sumama kila Tess kung saan man sila po nagpunta nila Pastor Mario. Pagkat nais ko po na maihatid ang salita ng Diyos, ang mensahe niya sa atin ngayong araw ito. Spiritual warfare po ito, mga kapatid. Bago po tayo magsimula, may sasabihin po ako, paulit-ulit. Nung natapos ko po ito, actually kagabi, nakapagsimula na ako ng aking outline o whatever na ginagawa ko po. Pero nung natutulog na po ako, ang daming insights na pumapasok. And I know, sa Panginoon yun. Kaya, sinadya kong hindi magising kaninang madaling araw dahil gusto kong pagising ko yung hindi ako inaantok talaga. Pero nagising na po ako para po mag-prepare, devotion at mag-prepare. After po, nang matapos ko to, kung nakita ko to kay Pastor Dave, magulo yung aking sulat. Pinicturan ko na lang yung aking mga sinulat sa notes ko. According po doon sa message ng Panginoon, around 6:30 po, or 6:45, pagsara ko ng notebook ko at napicturean ko na yung tinamad na po ako magsulat ng gano'n dahil matatagalan ako. Dahil I was so excited po na may share ko po to sa inyo. Biglang sumakit yung tiyan ko. Biglang hilab, bigla ako naupos. Tapos tinawag ko si Tess, nagpe-prepare si Tess sa baba. Balab, tulungan mo. Nasa ilalim na ng puso ko yung sakit. Ang inaalala ko, hindi ko sinasabi kay Tess kasi ayokong lumabas sa bibig ko eh. Ang inaalala ko, pag tumuloy po yun, natakihin po ako nun sa puso. Pero, ayun, pag-akyat ni Tess, diretso na ako sa banyo. Tinanggal ko na yung pustiso ko. Alam ko na yung mangyayari. Ayun, sumuka po ako ng sumuka. Ang nakakatuwa, ang sinuka ko hangin. So umutot ako sa bibig. Ang sakit po. Talagang sabi ko, Satanas to. Tapos lumong-lumo po talaga ako. And nasa isip po agad, tawagan na si Pastor Dave. Ikaw muna ngayong pastor. Pero the Holy Spirit reminded me, kailangan makarating ang salita ng mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, malapit na po dumating ang Panginoon. Seryoso po ako. Hindi na po maganda ang nangyayari sa ating mundo. Lantaran na sa mga YouTube, sa mga concerts, even sa Olympics. Di po ba? Lantaran na ang panglalait sa Bible. Lantaran na yung pagpapakilala ng demonyo, ng mga tao sa demonyo. Meron po, sorry po, Dorothy Dava. Asan po siya? Hello po, welcome po. From Tipo po, no? Welcome po. We pray po na hindi ito yung una't huli yung pag-attend Every Sunday po, magkita po tayo na. Okay. So anyway, balik tayo. Nakakapanood po ako ng mga interview na pinapasalamatan ang devil, si Satanas talaga. At ilang mga artista na nagsabi, States walang kinalaman si Jesus sa award kong ito. May nagsabi pa, salamat kay Satanas sapagkat na-inspire ako kaya ako nagawa ito. Grabe no? Pinalabutan talaga ako. Binalikan ko si Timothy. Si Pablo doon sa sinulat niya kay Timothy na darating ang sa huling araw na hindi natatanggapin ng mga tao ang salita ng Diyos. Maghahanap sila ng mga katuroang gusto lang nila. So mga kapatid, ito po.
Nais ko pong makinig. Nais ko pong gawin po natin itong pag-uwi po natin. Okay. Meron pong tinatawag na 8 prayer watch ang Israel, ang mga Hudyo. So, 4 sa umaga, 4 sa gabi. Yung 6 o'clock, nabanggit ko na to pero ulitin ko lang po. Sa mga taga-Calao and Masbate, at sa Porac din, no? Sa Pampanga, sa lahat ng ating mga kasama sa ibang bansa na nanonood sa atin, nais ko pong painggan po ninyo ang mensaheng ito dahil ito po ay para sa ating lahat, para sa inyo. Okay. 6 o'clock ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, first watch of the day. Tapos 9 to 12 ng tanghali, second watch of the day. 12 hanggang alas 3, third watch of the day. 3 o'clock to 6 o'clock, fourth watch of the day. Pagdating ng alas 6 ng gabi, hanggang alas 9 ng gabi, first watch of the night. Tapos alas 9 hanggang alas 12, second watch of the night. Alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw, third watch of the night. Alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw, fourth watch of the night. Doon, yan po ang pag-uusapan natin. Amen po ba? Fourth watch of. Okay. Minsan po tayo nagigising ng alas 3, pataas, alas 4, alas 5. Hindi natin alam kung bakit. Gigising tayo. Bilang mga Kristiyano, alam natin magpipray na tayo, magdi-devotion tayo. Pero dahil sa masarap matulog, lalo na't umuulan, malamig, babalik ka sa pagtulog. Di po ba? Mga kapatid, meron pong reason ng Panginoon. Ay, ang Panginoon po ang nanggigising sa atin. Tayo mga Kristiyano ha. Alam niyo po bakit? Dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, ayaw ng Panginoon na maiwan tayo. Amen po ba? Ang sarap kumanta kanina. Lalo na't meron kang relasyon sa Panginoon. Ang sarap umawit. Lalo na't kilala mo yung inaawitan mo. Tama po ba? Di ba? Mga kapatid, pag ginising ka o gumising ka na madaling araw, ito yung kalimitang pagkakamali ng mga tao. Hindi nila pinapansin yun. Akala nila iihi sila. Akala nila nalalamigyan sila kaya sila nagkukumot. Akala nila nainitan sila. But the Lord wake up. Wake us up. Hindi gising tayo ng Lord dahil may pinapagawa siya sa atin. Yung alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid, ito po yung pinakamadilim na bahagi ng gabi. Tama po ba? Sa panahong iyan, gising na gising o hindi man natutulog ang mga demonyo. Maraming ginagawa yan. Meron pong 2 visitation. Ginigising ka ng Panginoon, binibisita ka niya. Amen po ba? Tinatanggap niyo po ba yon? Mag-usap na kayo. Amen po ba? Sanayin na po natin. Kapag ginising ka ng Panginoon, mapalad ka kasi anak ka niya. Nais siyang makipagdaupang palad sa'yo. Nais ng Lord makipagkwentuhan sa'yo. May sasabihin ng Panginoon sa'yo, mahalagang mahalaga. Alas 3 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, tumayo ka, pagising mo. Maghilamos ka, magmumug ka. Huwag ka magkakape kasi makakatulog ka. Yeah? Huwag ka magkakape, makakalimutan mo pananalangin. Sanayin po natin, sanayin natin. Na paggising natin, hindi naman porkit ginising ka, gising ka na sa maghapon. Hindi. Pagkatapos ninyong mag-usap, ang sarap matulog. Amen po ba? Pero kung alam mo may pasok ka, huwag ka na matulog. Sigurado yan, tanghali ka nagigising sa sarap ng tulog mo dahil kinongfort ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba?
Yang alas 8 ng umaga na yan, mga kapatid, napakahalaga niyan. Dahil meron dalawang bisita. Visitation na nangyayari. Pagbisita. Pagbisita ng Panginoon sa'yo at pagbisita ng mga demonyo. Hindi lamang sa mga hindi anak ng Diyos, kundi rin sa mga anak ng Diyos. Bakit? Yun nga eh. Pag ginising ka ng Panginoon, andyan din ang demonyo, papaypayan ka. Guston-gusto ng isipan mong manalangin, pero nilalagay ng demonyo sa isip mo yung labanan mo, kapatid. Sapagkat malapit na pong dumating ang Panginoon. Napakahalaga po nito. Yung benefits nito, sasabihin ko po sa inyo. Okay? Wag po tayong magkamali doon, ha? Sa ating paggising, ginigising tayo ng Panginoon. Kasi kapag ginising ka ng Panginoon at nagsimula kang magsabi ng, ano pagising mong ganon, naiihi ka. Depende sa'yo, umihi ka muna. Kasi naiihi ka na eh. Ang hirap manalangin kaya, naiihi ka na. Ihi ka muna. Pagbalik mo sa higaan, o pag-alis mo doon sa banyo, sabi mo agad, Panginoon, salamat po. Lord, nandito na po ako. Ha? Handa na po ako. Sabi mo sa Panginoon, Lord, nandito na ako. Usap na tayo. Pray ka. Manalangin ka. Magsisimula ang Lord mangusap sa'yo. Huwag kang manalangin nung panalangin na lagi mong pinapanalangin. Yung pattern mong panalangin. By the way, sa pananalangin nga pala, nais kong magbigay ng comment. Nais kong magbigay ng instruction sa bawat isa. Naalala niyo, sabi ng Panginoon, hindi siya nalulugod sa mahabang panalangin. Lalo na't paulit-ulit. Naalala niyo po yon? Vain repetition. Hindi mo na alam, sasabihin mo, pinag-pray mo na kanina, uulitin mo pa ngayon. Uulitin mo na naman. Ba't hindi mo mapigilan? Start na tayo mag-grow. Amen? Kaya ko po sinasabi ito, mag-grow na tayo. Kasi ang kausap mo, pag nakipag-usap ako sa'yo, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Nagkukwentuhan tayo, nakwentuhan na natin kanina, kukwentuhan na naman natin ngayon. Di ba nakakainis? The same thing din sa panalangin. Kapag tinawag ka para manalangin, closing prayer. Ano meron sa closing prayer? Ipagpipray buong bansa. Ipagpipray isa-isa. Hindi po, tama yun, ha? Hindi, Pastor, ganun ako mag-pray. Yun ang leading ng Holy Spirit. Ang Panginoon, the God is a God of order. Amen po ba? Hindi siya God of confusion. Nalitong-lito ka na sa prayer mo. Hindi pagpapakita na ikaw ay malalim sa mahaba mong panalangin. Amen po ba? Closing prayer is closing prayer. Opening prayer is opening prayer. Amen po ba? Pag sinabi, Pastor, pakipag-pray nga po si ano, kasi anong nangyayari dyan? Masakitan dyan. Pinag-pray buong bansa. Para lang maipakita na mahusay siya mag-pray. Mga kapatid, diretsahan tayo. Hindi natutuwa, nalulugod ang Lord. Pag nakakarinig ako ng ganyan may nagpipray, pagkahaba-haba-haba, doon na papasok yung salitang vain repetition. Ano sabi ng Panginoon? Sa mga taga-Pariseo, akala nila pakikinggan sila ng Diyos. Sa haba ng panalangin nila. Hindi. Let us be mature na po. Amen po ba? Mature na tayo eh. Pag nanalangin ka, maikling panalangin, powerful. Amen. Tama po ba? Hindi mo kailangan lumabas yung pawis mo na may dugo. Huwag po. Ang matured na Kristiyano po, konting galaw, konting salita, may anointing, merong resulta. Amen po ba? Amen po ba? Masarap maging ganon, di po ba? So pag tinawag ka, hindi mo akalain, tatawagin ka, biglaan. Simple lang, pakita mong Kristiyano ka. Amen? Makipag-usap ka. Lord, salamat po sa mensahe na narinig namin sa'yo. Ginamit mo si ganito, ganon.
Lord, salamat Panginoon sapagkat ang araw na ito, ang gabing ito, ay malinding pagpapalang natang mo namin. Pagpalaan mong bawat isa. Salamat sa pag-iingat mo. Yun lang. Sa haba ng pagsasalita mo, di mo na alam paano mo tatapusin. Ayaw po ng Lord yun, ha? Now, dito po, sa madaling araw, diyan mo dalhin yung mahaba mong panalangin. Amen po ba? Ang haba-haba mo manalangin sa maraming tao, pag kayo ng Panginoon, Lord, thank you, amen. Tapos. Di ba? Di ba tayo nahihiya sa Panginoon? Amen po ba? So mature na tayo. Ha? Be mature, mature na tayo. Kapag hindi mo kaya manalangin, sabihin mo sa nagsabi sa'yo, pwede pong pwede pong next time na lang. At palagi kang ganyan, di ka pagpapalain ng Lord. Di kinahihiya mo siya. Bakit? Pinapakita mong hindi ka nananalangin. Amen po ba? So again, ang isang Kristiyano po, dito sa JCM, hinihiling ko po ang bawat isa, maging mature na tayo. Amen po ba? Kung ano lang ipapanalangin, ha? Pwede po ba pakipanalangin? Aalis tayo ngayon. Yung safe ng biyahe natin. Lord, yung mga re-rapin na sa ibang bansa, wag naman. Prayer lang doon sa biyahe natin. Tama po ba? Okay. Now, dito, ikaw at ang Panginoon, walang limitasyon yan. Amen? Diyan mo ipakita sa Panginoon. Diyan mo ipakita sa Panginoon kung gaano kayo ka-close na nagkukwentuhan. Tama po ba? Tama po ba? Ang pananalangin po, kapag nasanay ka ng manalangin sa Panginoon, yung panalangin mo minsan nagkukwento ka na sa Panginoon. By the way, huwag nga pala natin gagamitin sa prayer natin na magkukwento ka pa. Lord, kagaya Lord ng isang araw. Marami nakikinig ha. Kagaya ng isang araw, pinakita mo sa akin, tapos yung panaginip ni ano. Hindi po. Amen? Meron po tayong kaayusan sa pananalangin. Now, ang madaling araw ng pagising sa atin ng Panginoon, ginigising ka niya kasi natural yun eh. Tama ba? Natural yung bilang Kristiyano nagigisingin ka ng Lord. Pag ginising ka ng Lord at nagsimula kayo mag-usap mga kapatid, papasok ka na doon sa supernatural. Amen po ba? Papasok ka na sa supernatural. Bakit? Kasi maraming isasabihin ng Lord sa'yo. Amen po ba? Hindi muna ako magsasite ng mga verses. And kapag ikaw ay nakikipag-usap na sa Panginoon, sa pakikipag-usap po sa Panginoon, hindi mo alam na nabibigyan ka na niya ng tinatawag na wisdom. Amen po ba? Karunungan. Sa pakikipag-usap po sa Kanya, binabasa mo ang Kanyang salita, puno ka ng wisdom. Ang sarap magbasa sa madaling araw. Subukan niyo po. Alas 3, between 3 to 6. Bakit? Kasi kung papaanong ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iyo, ganun din si Satanas may ginagawa doon sa mga hindi niya anak, hindi anak ng Diyos. Pinapahamak niya. At higit sa lahat, kung doon sa mga hindi niya anak, isang demonyo lang ang pinapadala niya. Ikaw na anak ng Diyos, legion. Legion ang pinapadala niya. Bakit? Kasi hindi kakaya ng isang demonyo lang. Why? Dahil may relasyon ka sa Panginoon. Untouchable ka. Yung tinatawag nilang elite. Elite nga ba yun? Diba? Ganun ka sa harapan ng demonyo, sa harapan ni Satanas. Nanggigigil siya sa'yo. I remember, Sunday yata yun. Nandun ka, diba? Sabi mo sa akin, ano yun? Masama pa aramdam mo. Nalala mo yun? Ay, sa paa mo, diba? Papakanta ka nun, diba? Tama ba? Sunday yata yun. Sunday yun. Magpapakanta kayo dito, di ba? Ikaw yung magpapakanta eh. Nasa bakasyon yung isang kasama mo eh. Si Braille. Kasama mo si Braille. Hindi isa kasama mo si Pastora. Si Pastora Kat. Binigyan ako ng wisdom ng Lord. Pinausap ako. May panalangin ka kasi bakit? Dahil magpapakanta kayo. Dahil alam ni Satanas,
kapag tumayo na ang mga anak ng Panginoon sa sanctuary upang magpuri, manalangin, magpuri sa Panginoon, pumapasok tayo sa supernatural. Doon sa supernatural, nadadama natin yung hindi natin maipaliwanag na parang ang gaang. Tama ba? Tama po ba? Wala ka nang pakialam sa katabi mo kasi tunado ka. No? For the goodness of God! Pero yung kasama mo, hindi ka naririnig. Bakit? Dahil pare-pareho kayong nakafocus sa Panginoon. Amen po ba? So kung narinig mo yung sintonado mong boses, pakihinaan na lang. Ang sakit sa tenga. Nadadaig nyo sila, bride. Pero hindi po. Ang sarap, di po ba? Pag nandun ka na, nasimulan mo na, doon na pumapasok yung supernatural. Amen po ba? Tawag dito? Ano yung capacity sa Tagalog? Ano yun? Yung capacity, yung ginagawa kang karapat-dapat ng Diyos. Ginagawa kang karapat-dapat ng Diyos na makausap niya, na maging anak niya kapag nag-uusap kayo ng Lord. Pag ikaw nasa presensya ng Panginoon, ang dami mong hindi mararamdamang sakit. Tama po ba? Marami kang hindi mararamdaman. Kanina talaga nasa presensya ako ng Panginoon, okay na okay ako. Sa sobrang excitement ko sa sabi ko, galing mo Lord. Pagsarado ko ng notebook ko eh. Bigla talagang sumakit, bigla akong yung talagang mauupos ako eh. Naisip ko talaga, ay Satanas, hindi ka uubra sa Panginoon. Amen. Now, marami akong sinulat dito, hindi ko na sasabihin yung iba. Patatagalan pala tayo. Huwag niyo pong hayaan, mga kapatid, na kapag ginising ka ng Panginoon, atakihin ka ni Satanas tulad ng inaantok ka. Tulad ng, kailangan ko pang gumising mamaya. Kailangan ko ng kalakasan mamaya. Huwag po. Panalo na si Satanas nun. Panalo na. Huwag mong ilalagay sa isipan mo pag ginising ka ng Lord. Lord, salamat ginising mo ako. Amen. Wag. Sabi ko nga po sa inyo, sa una mahihirapan ka. Pero kapag nakasanayan mo na, parang pagchichismis, sanay-sanay kayo magchismis. Diba? Hindi po pwedeng hindi. Siraan niyo yung tao. Diba? O kaya hindi man siraan, itaas niyo yung tao sa usapan ninyo. Pero alam niyo po yung sanay, yung katawan mo sa ginagawa mo, gawin mo. Mga kapatid, ginigising tayo ng Lord ngayon. Kaya ako nandito sa usapang ito. Dahil it's about time na hindi lamang iilang tao dito na nagigising ng madaling araw. Masarap lahat tayo magigising ng madaling araw. Kung hanggang 30 minutes ka lang, yung sa 30 minutes na yon, marami na kayong pag-usapan ng Panginoon nun. Sabi ko nga sa'yo, pag mananalangin ka sa madaling araw, akala mo, haba-haba ng pinanalangin mo, sinimulan mo sa, sinasampa kita, Panginoon, ikaw ay tunay na Diyos. 2 minutes lang pala. Nabanggit mo na lahat, di ba? 2 minutes lang pala. Pero alam niyo po, if you start praying in tongues, hindi mo na mapipigilan. Iiyak ka na. Papasok ka na. Nandun ka na sa presensya ng Lord. Doon ka pa sa kalagitnaan pa mismo. Doon ka sa presensyang niyayakap ka na ng Panginoon. Na binubulungan ka na. Ang sarap, di ba? Nagkukwentuhan kayo. Tinatapik ka ng Panginoon. Na? Tama po ba? Okay. Marami pong benefits. Marami benefits. Kapag naglaan ka ng oras para manalangin muna sa umaga, sa madaling araw, mga kapatid, tingnan niyo po ako. Kinakausap ka ng Diyos
at binibigyan ka ng makahulugang karunungan. Ang hirap Tagalogin ito. Prophetic wisdom. Makahulugang karunungan. Prophetic wisdom. At mga insight. Ano yung insight? Sa mga sitwasyon, bago mo pa man sila makarap. Okay, ganito yan. Kapag makausap mo ang Panginoon sa umaga, marami benefits tulad ng alin? Tulad ng mga blessings. Dahil nilaan mo ang oras mo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Sa iyong pananalangin sa Kanya, ang Panginoon ay maghahayag ng mga bagay bago mangyari. Ngunit kailangan mong gumising at manalangin bago mangyari. Kasi ganito po, kaya ko po ito kinukwento dahil ilang beses po kami ni Pastor Romy. Pag kami babiyahe, punta kami kila Pastor. Kila Pastor Dave muna kami pumupunta. Friday, di po ba, Pastor? Babiyahe kami niyan, sometimes, bago mananghali ng Biyernes, kaya hinahabol namin yung traffic. Para di kami abutan ng traffic. Pero inabutan pa rin kami ng traffic. May mga bagay na kapag Biyernes ng umaga, madaling araw, nagpe-pray ako. May pinapakita ang Panginoon sa akin ng mga lugar kung saan ganito mangyayari. So sa akin, hindi ako aware na yung araw na yun mangyayari pala. So akala ko, vision lang na that will be in the future pa. Hindi ako nagiging aware. Pero pag naandyan na sa harapan ko, alam mo yung isang sitwasyon na parang nakita ko na to. Nalala niyo po may ganun kayo? Parang nakita ko na to. Yun. Pinakita na sa'yo ng Panginoon. Ay minsan ako ganyan po. Pag nananalangin ako sa Panginoon, may pinapakita siyang vision sa akin. Minsan akala ko natutulog na ako sa pananalangin. Kaya akala ko, napanaginip ako. Pero hindi. Biyahe kami. Ilang beses kami muntik, mabangga. Depende sa nagmamaneho. Pag ako nagmamaneho, hindi naman kami muntik mabangga. Mababangga talaga. Pero muntik talaga kami dahil yung isang nagmamaneho sa amin, talaga wala pa undangan magmaneho. Lahat naman po kami mabibilis. Sabi nga nila sino ba nagturo sa mga yan? Si Pastor Nex. Si Pastor Romy. Hindi man ako unang nagturo sa kanya, pero nung siya sumakay, naka-honor kami. Naalala ko nun. Naiinis ako kay Pastor Romy kasi tangs ng tangs. Na para bang, wala sa pagmamaneho ko to. Yung pala nanginginig na siya, gusto niya ng tumalon. Sabi niya, bro, pambihira ka. Lalong lumalim ako sa pananalangin sa Panginoon. Para tayong hinahabol ni Satanas. Ay, hindi po, hinahabol ko si Satanas. Dahil nakaharang siya. Ilang beses po kami ni Pastor Romy. Pero may mga bagay na sinasabi sa akin ng Panginoon. Ewan ko kung kasama si Tess, kung sila Ate Malen, sila Kuya Dong, o ang mga Jones family. One time, kasi pag nagdadrive po ako, may mga angels po akong kasama, di po ba? Nasa harapan ko. Nasa NLEX kami. Nagtaka ako, 2 kilometers ahead from us, huminto yung angel doon sa may Valenzuela, akit ng Valenzuela. Ay, nasa kaliwang-kaliwa ako. So, hindi ako pwedeng kumanan. Sabi ko, nagawa nun dun. Sila mga angel nakahinto doon sa may tulay. Bakit? Ay, hindi naman ako pwedeng umatras. NLEX yun. Pagsakay ko, tinuwento ko kay Pastor, sabi sa akin, Pastor, baka doon tayo pinapadaan ng angel? Ay, ganun. O, next time pa ako. Sabi sa akin, hala, di ka sumunod. Hala, Pastor, mapatatraffic tayo dyan. Totoo nga po. Kasi di ba, papasok kami ng C5, yung ang tawag doon, Smart Connect. Pasok kami ng C5 nga ba? Hindi, ng Mindanao. Pasok kami ng Mindanao. Nako, sobrang traffic. Alam niyo bakit?
meron 3 trailer. Ang saya-saya, sabay-sabay silang nasiraan sa gitna. May mga nag-usap, may mga hangover pa yung mga truck. Ayun, talagang nabot kami ng, ewan ko kung natatandaan niyo po yun, hapon na kami talaga nakarating doon. Kaya nung sumunod, pag nakita ko na at may ginagawa sila, tumihinto na, kumakanan na ako. Ayun, yung isa sa mga shortcut namin, shortcut na long cut. Mahabang mahaba, pero yung oras, makakarating kami. Kasi si Tata Pogs, nakakasama namin yan sa biyahe. Nakakailan pa naginip ka, Tata Pogs, sa haba ng biyahe natin, Every week po yan. Sinabihan niya si Doc Peralta, huwag niyo pakialaman ang weekend ko dahil doon kami, meron kaming ministry. Kasi siya po yung nagbe-base. Walang sawang nagbe-base. Ako yung nag-iingay. Nagda-drums. No choice. Walang ibang drummer. Tapos si JM yung nagigitara. At alam niyo sino singer namin? Si Tricia. 13 years old pala si Tricia noon. Amen? Si Pastora Kat? Wala lang, di namamansin niya nung araw. Okay. Okay. Doon na tayo. Start na tayo. Ang ating pong pamagat. So binigyan ko lang po ng emphasis yung 3 a.m. to 6 a.m. ha? Mga kapatid, pag ginising po kayo mamaya, may mga tao na nag-a-alarm. Pero ikaw, hindi ka nag-a-alarm, pero nagigising ka. Pray ka na. Pray ka na. Walang limitasyon. Kung anong gusto mo sabihin, mag-iiyak ka, magngangawa ka, kayo ng Panginoon yan. Pero pag tinawag kang manalangin, please lang, direct to the point ha. Ulitin ko, direct to the point. Kasi kapag, tandaan nyo, kapag nanalangin ka, narinig kita, hindi mo na alam paano mo i-close, makikita kong, hindi pa to matured. Huwag naman sanang ganun na mag-isip ako hindi ka pa matured. Huwag natin pakita sa mga tao na mahusay tayong manalangin. Hindi po. Ang mahusay manalangin, direct to the point. May anointing. Okay po? Pero ulitin ko po, kung sinasabi ninyong doon kayo nilid ng Holy Spirit, hindi po ako kumokontra doon. Pero isa lang sasabihin ko, God is a God of order. Amen po ba? Okay. Ang ating pamagat, mga kapatid, media, prayer watch. Okay. Psalms chapter 5 verse 1. Start na tayo. Wala paano ko to. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy. Sana'y bigyan pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako mananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw tugon mo'y hintayin. Yan ang mga New King James. New King James. Doon sa verse 1. O Lord, consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God, for to you I will pray. My voice shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. King James, kanta po ito Nalala niyo, Pastor Maranatha, di ba? Huwag naman yan. Yung light, King James light. Yan. Balik tayo sa 1. O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King, and for unto thee I will pray. Tapos yung verse 3. My voice shall thou hear in the... O Lord, in the morning will I direct my prayer. Ano nyo nga yun? Hanapin nyo nga yun. Natindihan nyo na? Sino kumanta nun? Praise. Akala ko kanta-kanta lang nila yun, nasa Bible pala. Di mo, in the morning will I direct my prayer unto you, unto thee, and will look up. Sa RTPB. Sa akin na umagahan, hindi. Above, yung verse 3. Above, sa akin na, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko yung pinapakinggan,
Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sa umaga, naantay mo ang Lord. Naantay ni David ang Lord. Babantay siya sa pagdating ng Panginoon. Okay? Sige. Tingnan natin. Ito po yung umagang niya kasi madaling araw po yan. Tingnan po natin sa Mark chapter 1, verse 35. RTPB. Nang madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Madaling araw pa'y, ano yun? Between 3 to 6. Sa King James mo nga. King James. And in the morning, rising up a great while before day, bago mag-umaga, bago mag-araw, madaling araw, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed. Tagalog. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Ang Panginoon po, nananalangin mag-isa, madaling araw. Diyos na yun, ha? Pero nakikipag-usap sa Diyos Ama. Amen po ba? Ating Panginoon nakikipag-usap sa ating Diyos Ama. Now, tayo nakikipag-usap din sa ating Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kung ano yung ginawa ng Panginoon, siya rin gagawin natin. Bakit? Mamaya po marami tayong pag-usapan dyan. Bakit madaling araw? Okay, magkwentuhan muna tayo. Madaling araw, binibisita tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo, tingnan mo, mamayang madaling araw, bibisitahin ka ng Panginoon. Uminom ka ng maraming sleeping pills para hindi kayo makapag-usap. Dadalawin po kayo ng Panginoon. Actually, lagi kang dinadalaw. Ikaw ang busy-busy sa pagtulog. Amen po ba? I pray na sa sarap ng tulog mo dahil sa pagod ka sa maghapon, sa trabaho, o gawaing bahay. Hindi yung sa maghapon magdamag Netflix, Korean novela. Na? Okay. Matthew chapter 14, verse 22. Bibigyan ko po ito ng emphasis. Ibang message na naman po ito, ha? Nung nakaraan na pag-usapan natin ito, eh. Pero tingnan po natin. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Verse 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Next. Samantala, okay. 23, King James. Sa 22 nga, 22. Sige, 23. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening comes, so gabi na po yun, no? Gabi na. He was there alone. Next. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Nakikipagbunuan na sa alon ang bangka. For the wind was contrary. Dahil sa lungat ng 25. And in the fourth watch of the night. Yung kayo na binanggit ko, alas 3 hanggang alas 6. Madaling araw po yan. Jesus went unto them walking on the sea. So, binigyan ko po ng emphasis yung fourth watch of the night. Sabi, Jesus went unto them. Tagalog nga. Baka pagalitan ako ng mga taga-Kalaw. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Madaling araw sumunod si Jesus, nagpunta si Jesus sa kanila. Next. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo sigaw nila. Madaling araw, dadalawin ka ng Lord. Amen po ba? Sila dinalaw.
Pinuntahan sila ng Panginoon sa kabila nung salungat na hangin. Ilagay natin sa sitwasyon natin mga kapatid. Dadalawin tayo lagi ng Diyos sa madaling araw. Amen po ba? Dahil marami siyang ipapakita sa atin. Tulad nila, pag first time ka, kikilabutan ka. Dahil bakit? Totoo pala na ang Panginoon ay narito. Dahil kinikilabutan ka. Giniginaw ka dahil ang lamig ng aircon. Kapag nag-iisa kang ganon at nasa presensya ka ng Panginoon, walang demonyo makakalapit sa inyo. Amen po ba? Walang pananakot, walang takot kang madadama dahil alam mo kasama mo Panginoon. Tulad ng mga ito, pinuntahan ng Panginoon. Next, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sasabihin sa iyo, anak, huwag kang matakot. Ako to, mag-usap tayo. Handa ka na ba? Handa ka na? Makausap ng Panginoon. Okay? Next, sinabi ni Pedro, alam na natin to. Panginoon, kung talaga ikaw ay nariyan, hayaan mo ako. Kasi next, sige, hindi na natin bibigyan ng emphasis yan. Sabi ng Panginoon, halika mula sa bangka, ganito, ganun. Eto po. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagapin ninyo ako, sigaw niya. Ito ang Panginoon. Sa iyong pananalangin, sa iyong pag-uusap, marami kang sasabihin sa Panginoon. Amen? Mga hinaing. Sinusumbong mo yung mga taong nanakit sa iyo, sa damdamin mo. Sinusumbong mo sa Panginoon yung kung sino-sino. At humihingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako, nagalit ako kay ano, gato. It depende sa pakikipag-usap mo sa Panginoon. Pero kapatid, tulad ni Pedro na nag-alinlangan, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pero nung sumigaw siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Sabi, agad siyang inabot ni Jesus. Sa pagdalaw ng Panginoon sa iyo, every morning, nariyan ng Panginoon, agad-agad kang tutulungan. Amen po ba? Tinatanggap mo ba? Okay. John chapter 8, verse 1 to 11. Oh, by the way, dyan sa anong yan, sa senaryo na yan, alam na ng Lord ko anong mangyayari. Kasi bakit? Nakipag-usap na siya sa Diyos Ama eh. Every time na nakipag-usap siya sa Diyos Ama, sinasabi sa Kanya kung anong mangyayari sa araw na to. Hindi man nakasulat, pero kaya ko ito nasasabi dahil nangyayari po sa akin kung ano yung mangyayari sa araw na to, kung sa ilang araw ganito mangyayari. Minsan nakikita nyo, bakit parang hindi mo yata na-discern, pastor, na ano, ganito, ganon. Hindi ako nakialam. Hindi ko pinakialaman o yung plano ng Diyos. Amen po ba? So minsan meron pong ganyan kayo, makakaranas kayo, makakarinig kayo, makakakita kayo ng mga pangitain na kung saan ganito mangyayari, pero ikaw mananatiling nananahimik. Dahil bakit? Ang Diyos ang nagpapatahimik sa bibig mo. Ipinapakita ng Panginoon sa iyo na kumikilos siya sa buhay mo. Pinapakita ng Panginoon sa iyo na etong mangyayari sa araw na to, huwag kang makialam. Pero may mga ibang tao, makikialam ka agad, yung unahan ng Panginoon. Minsan napapagalitan ako ng Lord kapag kinakausap ko isang tao, ay by the way, may sinabi ng Lord sa akin nga pala, may nakita ko, ganito, ganon. Ganyan ako noon. Pero hindi nagiging magandang resulta. Dahil yung tao, doon nakafocus sa sinabi ko. Naunahan ko ang Panginoon. So ngayon, maingat na po ako ngayon sa ganon, sa pagsasalita. Kahit anong kulit. Meron nga lumalapit sa akin. Pastor, bakit sa kanya may nakita kami sinabi ko? But sa akin, wala. O, diba? Eh, kung wala, talaga naman. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Ano bang meron sa bundok ng mga olibo? Wala pong bahay doon. Walang hotel doon. Walang resort doon nung panahon na yon. Ano meron doon? Mga puno. Olibo. Olives. Mount of Olives. Kinabukasan maaga pa nagbalik na siya sa templo. Nakipag-usap na siya sa Diyos Ama nun. Walang lilim doon. Kung umuulan man kasi puro puno doon.
Pero mahilig ang Panginoon makipag-usap sa Diyos Ama na silang dalawa lang na malapit sa puno, ganun, na nag-iisa lang siya. Ito po, meron nang sinabi sa kanya ang Diyos sa kung anong mangyayari. Tingnan niyo po. Babasahin natin to, tapos may sasabihin po ako sa inyo. Kinabukasan, maaga pa yung nagbalik na siya sa templo. Jerry, pakiano nga kay Tess, huwag yung violet yung isa. Pakilagyan ng tubig Thank you. Lumapit sa kanyang lahat, kaya umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga alagad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Huwag ka magmamadali. Sandali muna. Balikan mo. Balik. Yan. Okay, 4. Okay. Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Tingnan niyo po. Alam ng Lord na sinusubukan siya. Kasi pag nagkamali ng salita ang Panginoon, titirahin siya. Lalo na't ayon sa kasultan ang pinag-uusapan. Tingnan niyo po, ang wisdom na meron ng Panginoon, na kung saan meron din tayo. Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Asa yung lalaki? O, di ba? What if yung lalaki Hudyo rin? What if kung yung lalaki Pariseo din? Or what if sinusubukan lang siya? Tama? Yung wisdom ng Lord. Yung wisdom na meron siyang binigay ng Diyos Ama sa kanya bilang isang, ayan, sige yan. Thank you. Kapatid, thank you. Kala ko mainit, malamig pala. Ay, may. Pinasyal mo na naman yung batang yan. Palibasan ng mahilig kang mamasyal. O, dyan ka lang sa harapan Tingnan niyo po ito. Nasaan yung lalaki? Ayon po sa Leviticus at sa Deuteronomy, pag nahuling akto, babae at lalaki, papatayin. Yun ang batas. Nasaan yung lalaki? O, di ba? Next, verse 5. Sabi, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Dapat yung dalawa, babae at lalaki. Pero man ang Bible mo, yung ano. Kasi pag umalis ako dito, pero ng Bible na, hindi. Yung ano, my sword, pastor, my sword. Ay, pastor. Hindi, pastor. Nasaan tayo? Ano yan? Ano yan? Wala ka reference. Reference, pastor, meron ka? Ha? Ano siya? John 8. Wala din, pastor. Wala din mga reference. Sino may reference? Wala, sige ako na nga. Eto, pag to walang reference, aawayin ko to. Puro kape to Ano yung reference, kape? Yung tsaa. Okay. Okay. Taas sa Leviticus 20:10.
Sabi, ang lalaking mangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. So dalawa. Ang point ko po dito, nag-a-alarm. Praise God. Ganon din sa Deuteronomy chapter 22, verse 22. Deuteronomy 22:22. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Di ba? Sabi sa kautusan. Tingnan niyo yung pandarayan ng Pariseo. John 8 tayo, yung kanina. Anong version? 5 or 6? Yung sabi, ayon sa kautusan, we are now advancement God's kingdom. Sana. Ayun, ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya, hindi katulad nila. Ano naman ang masasabi ninyo? Puno ng wisdom ang Lord. Kasi nakipag-usap na siya sa Diyos Ama. Alam na niya mangyayari. Ganyan din ikaw. Kapag kausap mo ang Panginoon sa madaling araw, sasabihin ng Lord sa iyo, yung wisdom bibigyan kanya sa maghapong ito, walang Bombay lalapit sa iyo. Kasi wala ka namang utang. Amen. Yung may mga utang, bala ka. Utang-utang ka. Next. Ayun, nagising na. Nag-alarm eh. Very important call. Itinanong nila ito upang subukin siya. Amen po ba? Upang subukin siya. At nang may maiparatang sila, laban sa kanya kasi inggit na inggit sila eh. Na? Ikaw, nung nakilala mo ang Panginoon, hindi mo alam, marami kang kamag-anak na hindi Kristiyano at kaibigang hindi Kristiyano, inggit na inggit sa'yo. Bakit? Sa kabila ng wala ka nito, wala ka nun, ang saya-saya mo pa. Puro ka na problema, puro ka na kapighatian, ang saya-saya mo pa. Samantalang sila, pakape-kape sa Starbucks, sa kung saan-saan, pero ang gulo ng buhay nila. Ngunit, eto, mga kapatid, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Wala siyang binanggit kung saan-saan lang. Toink, 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 toink. May sinulat siya. Next. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Tinuloy niya yung sinusulat niya. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Bakit nagalisan? Ang sino man sa inyo na walang, ano sabi? Na walang kasalanan. Alam niyo kung ano sinulat ng Panginoon? Alam niyo kung ano? Sino po makahula? Yung diary niya. Wala pa kasing diary nun eh. I believe, sa akin po ito, wala nakalagay sa Bible. 10 Commandments. 10 utos ng Diyos. Ang sinulat niya. Napaalalahanan ang mga tao doon sa 10 utos ng Diyos. Kaya sabi niya, ang sino man sa inyo walang kasalanan, according sa sinusulat niyang 10 utos ng Diyos, mauna nang bumato. So lahat sila nagkasala. Amen po ba? Tama po ba? Tingnan niyo yung wisdom. Ginamit ng Lord, Word of God. Amen po ba? Yung sa Scripture. So ikaw, kapag kausap mo ang Panginoon, lagi mo siyang kausap. Kapatid, lalabas sa bibig mo, Word of God. Masasanay kang nagtanong sa'yo. Tingnan natin kung sinasabi ng Bible. Hindi ka mabilis magsalita ng, ay, ano yan? Ano yan? Yung ganito, ganun. Kung saan mo pinagkukuha yung impormasyon, tapos sasablay ka. Di ba? Naalala niyo po, pag ako po kausap ninyo, hindi ko naman sinasabing ako'y perfect, hindi po ha.
doon lagi tayo sa Word of God. Tinitingnan natin kung ano sinasabi ng Bible. Tama po ba? Kasi yun ang dapat, yun ang kailangan. Bilang isang Kristiyano, hindi bilang pastor, bilang isang Kristiyano, dapat lumalabas sa bibig natin, Word of God. Bakit? Kasi yung Word of God na yon ang siyang pumasok sa atin. Amen po ba? At sinishare natin. Amen po ba? It's about time na mga kapatid, gising na tayo. Dahil kailangan na tayo ng mundo. Amen po ba? Kailangan na tayo ng mundo. Okay, ang sino man sa inyo na wala kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Muli siya, okay. Nang marinig nila yon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda, hindi mo nilang babae na atayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan na sila? Wala na ba mamahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, yung may wisdom na ikaw na may wisdom din, hindi rin kita hahatulan. Ang Panginoon nga, hindi hinatulan yung babae. Dapat ikaw din. Huwag kang mag-judge. Huwag kang judgmental. Amen po ba? Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Nagbigay ng advice ang Panginoon. Kasi may wisdom siya. Tulad mo na may wisdom. Magbibigay ka rin ng encouragement sa mga kapwa. Magbibigay ka rin ng warning sa mga kapwa. Yun ay galing sa Word of God. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Praise God. Okay. Meron po akong mga, malapit na tayo matapos, praise God. Ay, 48 na pala. Okay. Hindi ko na po sinama yung iba. Siguro sa susunod na lang po, isasama ko po sa aking meron po akong 4 na sasabihin patungkol sa kahalagahan sa pananalangin sa madaling araw o umaga. According po to sa aking according ito sa aking experience. Hindi po ako kumuha ng kahit saan according sa aking experience. Una, pakisulat po, kahalagahan sa pananalangin sa madaling araw. Kapag ikaw ay nagising ng madaling araw at nakipag-usap sa Panginoon, eto po, tandaan ninyo. Eto, ang sarap nito eh. Kasi doon sa araw na iyon, kapatid, magkikita muna kayo ng Lord bago kayo magkita ni Satanas sa araw na iyon. Amen po ba? Kaya ang mga Kristiyano, makikita mo, hindi sila nagkita ng Lord. Pagising sa umaga, anong sabi? Anong sabi? Ang tatamad ninyo! Tanghali na, tulog pa kayo! Yan ang nakakita sa Lord kanina. Mga senyorito, senyorita! Antayin niyo ako, magluluto lang ako ng almusal ha. Yung mga hugasan kagabi, huhugasan ko pa. Pag kayo nagkita ng Panginoon, puno ka ng grace. Puno ka ng malalim, malawak, at mahabang pasensya. Pero umuusok ng ilong mo sa mga anak mo. Huwag kang magalit sa anak mo. Anak mo yan eh. Amen? Alala ko si Chismis kita ha. Excel ha. Ay, gagalit daw siya sa mga anak niya. Sabi ko, wow, ano yung mga bata? Kaya siya nagagalit. Tinanong ko, bakit no? Kasi in-English ako eh. Yun lang. Tandaan po ninyo, ang mga anak natin, ang mga anak po ninyo, blessings po yan ha. Hindi porkit nagalit ka sa anak mo, ay galit ka na, nagkasala ka. Hindi po. Amen? Yung galit mo yan, may pagmamahal yan eh. Tama? Pag hindi mo nga nakita anak mo, hinahanap mo eh. Tapos pag nandiyan na, tagingay na, eto na naman po kami. Diba? Diba nung lumabas si Lucas, diba mabaliw-baliw ka, diba? Diba? Hindi ka makapag-isa. Ano na kayang ginagawa ni Nicole sa anak niya? O tingnan mo, diba? Nag-iisip ka, nag-aano ka. Anak mo yan eh, apo mo yan eh. Amen? Pag yung kapitbahay ninyo, ang anak nila nasa inyo, yan, magalit ka.
Magkikita muna kayo ng Panginoon. Siya yung una mong nakita sa maghapon bago mo makita o maranasan o makasalubong si Satanas o yung mga kaaway. And I'm telling you mga kapatid, pag ikaw talagang sa madaling araw nakapagdaupang palad kayo ng Panginoon, kapatid, hindi man po halata sa akin, kasi akala nyo mainitin ang ulo ko, marami po akong testimony na ako, hindi man sa pagyayabang, hindi man nakitang nagpakumbaba, parang wala sa mukha ni Pastor nagpapakumbaba, dinadaan ko sa pagtatahimik na lamang. Kahit kumukulo na yung dimdamin ko, gusto kong, pero hindi. Because the Lord spoke to me and gave me instructions, anak, hayaan mo sa akin yan. Yun lang. Akong bahala. I am in control. Na? Alam nyo na po sinasabi ko. And I thank God sa mga kasama ko, sila Pastor Dave, ang mga leaders, ang mga pastors narito. Isa po kayo sa nagpapalakas. Siyempre ang Panginoon. Pero yung nai-encourage ako, kayo pong mga narito. Amen po ba? Sa tuwing ako yung nakakarinig ng... Ako, ano na naman, Pastor, may narinig na naman ako. Kailan lang? Last month lang yat. Ang kwento, last month. Na talagang witchcraft daw talaga ako. Totoo daw talagang nakipag-deal na ako sa witchcraft. Kaya tinitingnan ko isa-isa kayo eh. Sino kaya witchcraft dito? Kaya ito lang naman mga kasama ko. Wala namang iba. Diba? Anyway. Number 2. Pagdaupang palad mo ang Lord, pag siya kausap mo early in the morning, mga kapatid, magkikita muna kayo ng Lord bago mo maranasan ang mga pangyayari gaya ng pagsubok, tukso, galit, at iba pa. Amen po ba? So bago dumating yan si pagsubok na yan, relax ka na. Why? Kasi kasama mo ang Lord eh. Kinomfort ka na ng Panginoon eh. May binanggit ng Lord sa iyo eh. Amen po ba? Meron ng anointing, dala-dala mo yung anointing. Meron ng blessings, meron ng grace, meron ng wisdom, may instructions na. Na-comfort ka na ng Lord. Amen. Amen po ba? Panibagong pagsubok, praise God. Ano na naman kaya ito? Diba? Ano na naman kaya ito? Hindi yung pag hindi mo nakausap ang Lord, na naman? Talaga naman, oh. Lord, ano ba nangyayari? Ba't? Diba? Yan agad tayo eh. Okay po ba? According po sa naranasan ko ito ha. Number 3, ang Lord muna ang kadaupang palad mo o kausap mo bago mo makausap ang ibang tao. Bago mo nakausap ang anak mo, ang asawa mo, siyempre sila muna sa loob ng bahay, di ba? Ang Lord muna nakausap mo. Amen po ba? Kaya yung mga tao sa paligid mo, tirahin ka man nila, hindi ka na maapektuhan. Why? Dahil yung grace ng Lord, yung kanyang banal na spirito, yung kanyang banal na dugo, nakabalot sa iyo. Amen po ba? Tapos paglabas mo ng bahay, mas matitindi pa dun sa loob ng bahay. Hindi ka na ganun. Kaya nga sabi, magpakabanal kayo dahil ako'y banal, sabi ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos na tayo'y magpakabanal kung hindi pwedeng maging banal ang tao. Pwede. Amen po ba? Sa madaling araw pa lang, dala mo na. Nasa iyo na ang anointing ng Panginoon. Nakapagkwentuhan na kayo. Alam niyo yung sa kumpanya, sa mga kumpanya, may nangyari itong linggong ito na isa ka doon sa malilintikan, sa mapapahamak. Tapos pagpasok ninyo, pangalan mo, tinawag, Mr. Edito Carbo, please report to the office immediately. Ako, nakaka-nervous yun. Sa mga kumpanya, pag ganun. Attention, Mr. Edito Carbo, Mr. Edito Carbo. Sakit sa tenga, dito. Please report to the office immediately. The manager wants to see you right now. Kung ninenervous ka na nun, no? Yes, boss? Magkukwentuhan lang pala kayo. Ngayon sa kumpanya, pag may nangyaring ganon,
tas tinawag ang pangalan mo. Di ba, nervyos na nervyos ka? Tapos pag nakausap mo na si manager, ini-encourage ka. Naikwento mo na sa kanya yung pangyayari. Yung katotohanan na nagkasala ka pero sabi ng manager mo, okay lang yan. Pero next time ha, ganito ganon. Tapos paglabas mo ng opisina, yabang mo. Kala nyo, tanggal ako ha. Hoy, may 1 buwan na lang ako. Ang sarap ng feeling paglabas mo, absuelto ka. Di ba? Amen po ba? The same thing with the Lord, pagkausap mo ang Panginoon. Pag natapos kayo mag-usap at na-encounter mo na yung mga problemang yan, yung mga taong yan, Lord, salamat. Salamat at nakapag-usap tayo kanina. Ay ganun. Pag ang Panginoon ay kausap po sa madaling araw, siya yung kauna-unahan mong ka-fellowship. Amen po ba? Bago mo maka-fellowship yung iba. Kasi pag naka-fellowship mo yung mga yan, maiinis ka lang. Ito na naman yung pagkapangit-pangit ng pagmumukha nitong kala mo pagkapaganda. Ang kapal naman ng makeup nito na kala mo. Parang clown. Tingnan mo yung lipstick niya, kala mo si Joker. Bago mangyari yun, hindi ka na magsasalita ng ganun. Why? Kasi puno ka na ng grace ng Lord. Sample lang yun ha. Tamo itong dalaw ito makatitig sa akin. Oh. Sa Mia, I love you. Makatitig, mas grabe pa sa titig ninyo ni Mary Ann pag tumingin sa akin. Anyway, okay po ba? Bago mo ma-encounter ang lahat-lahat, na-encounter mo na ang Lord. Amen? Kapag kasama ka ng Panginoon, kapag kadaupang palad ka niya. Balikan ko ngayon kanina. Ito. Kapag kausap, sa tuwing, every time na naandong ka, kausap mo ang Panginoon, nasa loob ka na presensya ng Panginoon, kapatid, yung spirit of gates of possibilities, in English ko na ito eh, ang hirap sa Tagalog eh, yung mga posible, yung mga imposible, hindi mangyayari, yung mga posible, pakikita sa iyo ng Panginoon. Yung mga bagay na mahihirap, pagkasama mo ang Panginoon, walang mahirap sa Lord. Amen po ba? Pagkasama mo ang Panginoon, yung kanyang grace, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang anointing, yung kanyang protection, hindi lamang sa'yo, pati sa pamilya mo, kapatid. Yung pagpapala niyang spiritual, physical, financial, kasamang pamilya mo, dala-dala mo. Amen po ba? Yan po ang mga benefits kapag tayo ay nakikipagdaupang palad sa Panginoon. Nakikipag-usap sa Kanya. So mga kapatid, diretsahan po tayo. Meron po akong gift. Ano yan, alas 11 na yan? Alam na ako. Wala pa nag-ano sa akin. Wala pang nag-ano kung wala pa. Wala. Hindi yan, no? Pero matatapos na tayo. Diretsahan po tayo. Even sa mga nasa ibang lugar. Isa po sa gift na meron ako, hindi lang mga angels, mga demons, 24/7 nakikita ko. Even yung spiritual heart, hindi yung puso, lilinawin ko. Ang nakakaalam ng motibo ng puso at nakakabasa sa puso ninyo o natin ay ang Diyos. Sa akin, yung kondisyon, kung ano yung dapat na ma-deal. Mga kapatid, isa po sa mga gift na binigay sa akin ng Panginoon noong 2012 ay yung makita ko ang Panginoon na sa puso ng tao. Dati 15 minutes, ngayon 10 minutes na lang. Dati pag lumabas 15 minutes na lang. Ngayon 10 minutes na lang po. Tigil mo na yan. Nakikita ko po yung puso, spiritual heart ng tao. Ito, kitang-kita ko po na merong Christ sa heart. Ano yung Christ na yon? Yung kandila o yung lamp. Kasi ang Panginoon po natin is ang liwanag eh. Yung lamp na yan, yung kandila na yan, dapat yan may apoy. Yung apoy, yun yung word of God, yun yung light. So marami po ako nakikita dito mga kapatid.
May Kristo sa puso, walang word. Pasensyahan po tayo ha. Pero hindi ko po iisa-isahin. Wag po, wag. Doon ako inaano ng Panginoon, hinuhusgahan ko ang tao. Kaya hindi umattend yung iba eh. Kung baka makita ni Pastor, hindi ako nagbasa kahapon. At saka nung isang araw. Pati na nung isang buwan. Basta hindi ako nagbabasa. Bisa nga, naalala ko noon eh. Alam ko sa Pampanga yun, sa Acts. May babae talaga nang lumapit sa akin na ganun talaga eh. Kaka-close neck yun ha. Pastor! Hindi ko niyakap eh. Kasi kala ko yung magpayakap. Di pala tinatakpan niya, hindi ako nagbasa. Spiritual yun, nakikita ko pa rin kahit anong cover gawin mo eh. Bless you po. So, diretsahan po tayo. Mga kapatid, na nakikita ko mga kapatiran, na kulang sa word, hindi pala, sorry. Na walang word talaga. Hindi talaga nagbabasa. Yung word na meron sa heart ay yung narinig lang. Iba po yung word na binasa. Sobrang init niyan. Pero hindi na po ako katulad ng dati. Minsan may sinasabihan ako kasi mahal na mahal ko yung taong yun. Amen po ba? So magbasa po tayo. Sa pagbabasa po natin, ikaw sa bahay mo, nangungusap ang Lord sa iyo. Amen po ba? Huwag mong babasahin ng Bible dahil may gusto ka lang malaman o may gusto ka lang matutunan. Basahin mo ang Bible kasi nakikipag-usap ka sa Panginoon. Nangungusap sa sayo. Amen po ba? Basahin mo ang Bible kasi may relasyon ka sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Anyway, sige. Malapit na. Psalms chapter 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Ang uhaw kong kaluluwa, the Word of God ang siyang magpapakain sa ating kaluluwa. Amen po ba? Yung Word of God. Amen po ba? Yan ang pagkain ng ating spirito, ng ating kaluluwa. Ang Word of God. Naintindihan niyo po? Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Simple lang. Oh. Tuyong-tuyo ang kaluluwa ng isang Kristiyanong hindi nagbabasa ng Bible. Next. Hayaan mong sa sanctuaro, ikaw ay aking mapagmasdan. Yung sanctuaro po, ito sanctuary ito, di ba? Yung sa presensya ng Panginoon, pag kayo'y nag-uusap, hayaan mong ikay aking mapagmasdan. Mapapagmasdan mo ang mukha ng Panginoon. Naniniwala ka doon? Sobrang liwanag niya, sobrang liwanag sa pananalangin mo. Kaya mong sa sanctuary kay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Kapatid, yan po ang ating sasabihin, bibig kasi sa Panginoon, ha? Lagi. Psalms 63. So Psalms chapter 88, verse 13. Psalms 88:13. Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at mananawagan. O nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Si David, tulad ng ating Panginoon, madaling araw yan. Naalala niyo si ano? Ito pala. Nakalimutan ko. Sorry. Yun lang. Saan ko na ba naisulat yun? Genesis chapter 32, verse 24. Ito po, tingnan nyo. Tingnan nyo po ito. Genesis 32, verse 24. Nag-iwang mag-isa si Jacob. Kasi mahaba-haba pa yun. Madaling araw po ito eh. 23 mo nga, 23. 22. Nang gabi ring iyon, so gabi na. Gumisi si Jacob at itinawid sa ilog. Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak, at 2 asawang lingkod. Ang daming asawa nun ah. Okay. Pagkatapos maitawid ang lahat ng
Lahat ng ari-arian. Alalahanin niyo po, wala sasakyan noon, ha? So, inabutan ng madaling araw yan. Ha? Walang barko, walang biyos, walang naiwang mag-isa si Jacob. Doon, madaling araw po ito. Nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagkabukang liwayway. Madaling araw na to. Madaling araw, dadalawin ka ng Panginoon. At ito ang sasabihin mo sa kanya. Next, nang maramdaman ng lalaki na hindi na niya madaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Dito ako nag-isip kung umaraw na, ano mangyayari doon sa lalaki? Allah, kaya vampira to. Matutunaw. Hindi po. Fourth watch of the night. No? Sabi niya, tulad ng sasabihin mo, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binabasbasan. Amen po ba? Palapakan mo nga, Lord. Masasabi mo ba sa Panginoon to? Lord, bless me. Because I bless you. Di ba? Bless the Lord, O my soul. Amen po ba? And all that is within me. So pag binless mo, Lord, ibe-bless ka niya. Madaling araw yan. Amen po ba? Galing po. Nag-a-alarm po. Baka pakiano lang po kasi gising na po, Tatay Ruben. VIP. Tropa nyo, ayusin nyo na. Psalms 130 verse 5. Si Mrs. po ba yan? Sabihin mo, nakikinig ako. Sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon. Pag may paghinihiling ka sa Panginoon, no? Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Ganyan ka ba sa Panginoon? O verse 6. Verse 6. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Di mga gwardiya, ganun, di ba? Sabik silang mag-umaga na. Kasi hirap na hirap sila sa pagtulog na hindi naman natutulog. Di ba? Nakakaganon yun. No? Natutulog ka, nagpe-pray po. Psalms 100, last na po, last. Psalms 119, verse 145. Above tayo, above. O Panginoon, buong puso akong dumadaing. Above yan. Ako'y iyong sagutin. Iingatan ko ang iyong mga tuntunin. Sabi ni David. Ako'y dumadaing sa iyo. Iligtas mo ako upang aking matupad ang mga patotoo mo. Babangon bago magbukang liwayway. At dumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Last verse. Ang mga mata ko'y gising sa gabi dahil sa tapang ng kape. Kape pa rin. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Palapakan natin ang Lord. Ganyan po tayo mga kapatid. Ginigising tayo ng Panginoon. Kasi nga po, punta natin yun. 2 Timothy chapter 3. Tama nga ba yun? 2 Timothy 3. Sabi ko, last verse na. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw, ito na po yun, darating ang mga panahon ng kapighatian, mga paghihirap. Next. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Sinong ayaw ng salapi? Pero wag kang, di ba? Maibigin sa salapi, mayayabang, hindi po tulad nung nagsasalita, ha? Mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Ayan na po, nangyayari na yan. Walang katutubong pag-ibig, mga, ulitin natin, from verse 1, RTPB. Nasa ano ka, no? Kaya mabigat eh. RTPB. Dapat nung malaman sa mahuling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan.
Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Grabe siya man napapanood natin ngayon, di ba? Sa mga concerts. Sila'y magiging malupit, walang habag, papanirang puri, marahas, mapusok at namumuy sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Balikan natin yan. Sila'y magkukunwaring mga maka-Diyos. So, ibig sabihin, mga Kristiyano to. Magkukunwaring mga Diyos. So, sa madaling araw na pag-uusap ninyo ng Panginoon, di ba, bago mo makausap ang ibang tao, ang Diyos mo nakausap mo. Yung discernment, kapatid. Yung matinding discernment. Malalaman mo ang kapatid mo kung may dinadala ba to. Ano bang dala nito? Ala, buntis to. Ay, may dinadalang problema ba to? O ito ba'y sa Panginoon pa rin o hindi na? Ito ba'y sablay? Ito bang taong to'y kargado ng demonyo pero nagpupuri sa Panginoon? Diba? Yung discernment, dala-dala mo. Amen po ba? Yan. Yung sapagkat sila magkunwari maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Huwag po tayong maging ganito. Iwasan mo ang ganyang mga uri ng mga tao. Next. Okay. Tingnan mo nga sa ano. First Timothy chapter 4. Sabi ko last na eh. Ito. Ang galing ng Lord. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mahuling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Kaya nila naiwan. Bakit? Kaya nila piniling iliwan. Bakit? Kasi wala silang pakikipagdaupang palad sa Panginoon. Amen po ba? Pero mula sa araw na ito, mula mamayang madaling araw, kapatid, para hindi mo maiwanan ang pananampalataya mo, dahil sa mga pakana ng kaaway sa buhay mo, start ka na makipag-usap sa Panginoon. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Next. Ang mga katuruan ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at mga manhid na budhi. Next. Ipinagbabawal nila mag-asawa. Okay. Okay na po. So, mag-ingat po tayo mga kapatid ha. Amen po. Mananalangin tayo ngayong araw na to, ngayong oras na to. Mangangako tayo sa Panginoon. Bago po natin gawin, dahil ayoko po magkasala tayo pare-pareho sa gagawin natin. Pag nasimulan ko talagang umiyak, isipon ko hindi na mapigilan. Bago po natin gawin, yung panalangin natin ngayon. Tingnan niyo po ako. Diretsahan po tayo. Kung hindi niyo po kaya makipagdaupang palad sa Panginoon at sinasabi niyo, Pastor, wag muna ngayon. Hahanapin ko muna sarili ko. Bahala ka sa sarili mo. Okay? Pero kung ikaw, nais mo nang sundin ng Panginoon dahil nasa huling araw na tayo, di natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pastor, yung bang hindi pakikipagdaupang palad sa Panginoon, kasalanan yon? Sa palagay po ninyo. Sa palagay po ninyo. Ano yun? Ang nakakaalam na mabuti pero hindi ginagawa ay nagkakasala. Ay kasalanan. Amen po ba? Sa James yun eh. Sa James. O 1 John. Okay. So, ano po? Sino po ba rito ang nais makipagdaupang palad na sa Panginoon? Pakitaas nga po ang kamay. Huwag po copy-paste ha. Pag hindi nyo kaya, naiintindihan kita. Okay. Sa mga nagtaas ng kamay, ibig sabihin may maiiwan. Mga camera, assume muna kayo. Pray po tayo sa harapan. Hali po kayo sa harapan.